Alam nyo ba na ang cancer ay itinuturing na pangatlong killer disease sa Pilipinas ngayon? Araw-araw, 103 katao ang pinapatay nito. Tinatayang ang cancer ang magiging #1 killer disease sa Pilipinas sa susunod na 5 taon. Ang survival rate sa Pilipinas ay 50% lamang kumpara sa 70% sa Western countries. Subalit, mas nakakaalarma ang statistics sa mga bata. Sa 8 batang dinadiagnose araw-araw, ay 10% lang ang nakakasurvive. Ayon sa pag-aaral, 2,500 bata sa Pilipinas ang mamamatay ngayong taon dahil sa cancer. 7 kada araw, 1 kada 3 oras. Ang nangungunang klase ng cancer sa mga bata ay ang leukemia. Sunod ay ang lymphoma, sakit sa lymphatic system na may malaking kinalaman sa ating immune system. Pagkatapos ay brain at spinal cancers. Sa mga lalaki naman, ang #1 killer disease ay ang lung cancer, samantalang breast cancer naman ang sa mga babae. Sa buong mundo, ang breast cancer ay itinuturing na pangunahing killer disease sa mga babaeng may edad 35 hanggang 54 na taong gulang. Humigit kumulang sa 70% ng breast cancer ay nadadiagnose sa mga babaeng hindi kinakitaan ng mga senyales o risk factors at 5% lang ang hereditary o namamana. Ang insidente ng breast cancer ay patuloy na tumataas sa loob ng nakaraang 30 taon at hindi matukoy ng mga eksperto ang sanhi o dahil nito. Sa ngayon, ang Pilipinas ay may pinakamataas na insidente ng breast cancer sa buong Asia. Ang cancer ay totoong nakakaalarma. Nakakalungkot isipin na hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos na maipaliwanag kung bakit may mga taong nagkakaroon nito at meron din namang hindi. Pero ayon sa mga pag-aaral, ang free radicals ay may malaking kontribusyon sa pagkakaroon ng cancer. Ang free radical ay isang abnormal oxygen molecule na sumisira sa cells ng ating katawan. Pag ang cells ay nasira, buong organs ng ating katawan ay naaapektuhan. Ito ay pinagmumula ng iba't ibang uri ng sakit gaya ng cancer. Ang free radicals ay maaaring makuha sa pagkain, sa inumin, sa tubig at sa halos lahat ng lugar. Kaya anuman ang ating gawin ay may panganib sa ating kalusugan dahil sa free radicals. Ang cancer ay di nabubuo sa loob lamang ng isang araw. Ang cancer cells na dulot ng free radicals ay unti-unting dumadami at lumalaki. Inaabot ng 1 taon bago ang isang cancer cell ay maging 12 cells. 6 na taon para maging kasing liit ng isang pencil point at humigit kumulang sa 10 taon bago ito lubusang matuklasan. Kadalasan ito ay natutuklasan kung kailan huli na ang lahat. Sa dami ng free radicals sa ating paligid, anong malay mo? Baka ikaw ay may cancer na rin. Ang pinakamasakit sa lahat, paano kung ang ating anak o ang ating magulang o ang taong mahalaga sa atin ay unti-unti na palang pinapatay ng cancer? Ang pagdurusa dahil sa sakit na cancer ay talagang nakakatakot. Ang halaga ng pagpapagamot o treatment plan ay napakamahal. Ang treatment plan ay nakadepende sa tipo ng cancer at kung anong stage na ito. Ikinukonsidera rin ng mga doktor ang edad at kalagayan ng kalusugan ng pasyente, kung kaya't ang mga treatment plan ay nagkakaiba-iba sa bawat pasyente. Karaniwan sa mga treatment plan ay ang surgery, radiation therapy at chemotherapy. Gaano ba kamahal ang isang cancer treatment plan? Ang isang chemotherapy session humigit kumulang ay nagkakahalaga ng 40,000 pesos, samantalang ang pinakamababang halaga ng radiation therapy ay 2,000 to 5,000 kada session. Kadalasan, mayroong 6 na chemotherapy sessions at 30 radiation therapy sessions ang isang cancer treatment plan. Kung susumahin, gagastos ka ng 150,000 hanggang 240,000 pesos. Hindi pa kasama sa halagang ito ang hospital at professional fees. Subalit mas nakalulungkot na ang success rate ng mga cancer treatment plans na ito ay napakababa lang.
Kung maswerte man ang pasyente at nakasurvive, hindi pa rin siya makakatakas sa side effects nito. Hindi ba't masakit makita na ang isang mahal natin sa buhay ay hindi makakain dahil sa mouth sore? O nawawalan ng ganang kumain dahil sa pagkakaroon ng di pangkaraniwang panlasa sanhi ng chemotherapy? Nagkakaroon ng dry at discolored na balat? Maaari rin silang magkaroon ng pamumula at pamamaga sa kamay at paa. Ang mga gamot ay nakapagdudulot ng sakit at mga pamamagang matagal gumaling. Hindi ba't masakit makitang unti-unting nalalagas ang buhok sa ulo, kilikili at kilay ng isang taong mahalaga sa atin? Ilan lang ang mga ito sa napakaraming side effects ng chemotherapy at radiation therapy. Bukod dito, matindi rin ang nagiging epekto ng pagkakaroon ng cancer sa emosyon at buhay ng pasyente, maging sa mga taong malapit sa kanya. Mahirap makita na ang iyong anak, magulang, kapatid o kaibigan ay nawawala ng dating sigla at napagkakaita ng isang normal na buhay. Hindi ba't ayaw nating magdusa dahil sa cancer? O makita man lang ang mahal natin sa buhay na naghihirap dahil dito? O ubusin ang ating buong kabuhayan para sa pagpapagamot? Kaya ang pinakamabisang paraan para hindi maranasan ang mga pagdurusang ito ay ang pagpigil sa cancer o cancer prevention. Inirekomenda ng mga doktor ang tamang pagkain, ehersisyo, pag-iwas sa mga carcinogenic chemicals o mga chemical na nagdudulot ng cancer at marami pang iba. Subalit nakalulungkot isipin na ang ating mundong ginagalawan ngayon ay hindi na rin ligtas. Ang ating mga kinakain gaya ng gulay at prutas ay may mga kemikal na nakasasama sa katawan. Maging ang hangin at tubig ay hindi rin ligtas dahil sa pollutants. Kahit saan tayo magpunta ay may panganib na nakaamba. Ito ang masakit na katotohanan. Lahat tayo pwedeng magka-cancer. Dalawa lang ang ating options. Una ay mag-ipon ng 150,000 to 240,000 pesos para sa di-tiyak na kagamutan. O uminom ng anti-cancer supplements. Sa dami ng mga supplements na nabibili sa merkado ngayon, bakit dapat nating piliin ang anti-cancer supplements? Simple lang. Dahil sa pagpigil ng cancer, ay napipigilan din natin ang lahat ng mga uri ng sakit. Ang simpleng sakit kapag hindi naagapan ay maaaring mauwi sa cancer. Napatunayan ng clinical studies na ang mga taong may mababang level ng vitamin E, vitamin C at antioxidants ay mas prone sa pagkakaroon ng cancer. Alam niyo ba na mayroong natural substance na mayaman sa mga ito? Ang oil extract na mula sa grapeseed ay 50 beses na mas mabisa kaysa vitamin E at 20 beses na mas mabisa kaysa vitamin C. Ito ang pinakamabisang antioxidant na panlaban sa free radicals, kaya naman ito ang maituturing na most effective supplement for cancer prevention. Alam nyo ba na ang isang chemotherapy session na nagkakahalaga ng 40,000 pesos ay katumbas na ng 6 na taong supply ng grapeseed oil extract? Sa mababang halaga lamang ay may pang-iwas ka na laban sa cancer. Panghihinayangan nyo ba ang ganoong kaliit na halaga kung ang katumbas ay isang subok na prebensyon laban sa sakit? Laban sa cancer? Mas gugustuhin nyo bang gumastos ng malaki at sayangin ang inyong buhay o ng inyong mga mahal sa buhay dahil sa pagdurusa sa cancer? Kaya bakit ninyo ipagsasapalaran ng mga sarili at ng inyong mga anak, magulang at mahal sa buhay na magdusa sa epekto ng cancer? Sa napakamahal na treatment at nakatatakot na side effects nito. Samantalang mayroon namang natural na paraan para maiwasan ang cancer. Hihintayin pa ba ninyong magka-cancer bago kayo kumilos? After all, prevention is always better than cure.